hapon. Wait lang. Baba ka ng konti dyan sa may hawak mo. Konting-konti lang. Yan. Yan na yan. So, bali today, andito po ulit kami. Parang 2 days kami na naglilinis, tapos nag-i-install po ng mga accessories. So, bali, sinasamahan ko po sila Ray. Andito rin po sila Kuya Limwem, tsaka si Bayaw. Ayan. Kami muna dito sa Phase 6. So, lahat po pala ng accessories ni ma'am, siya po yung bumili. Mainit po ngayon dito sa Tansa. Sa totoo lang po, kahit meron tayong insulation, meron tayong Hardiplex, meron tayong PVC, mainit pa rin talaga. Lalo na kung wala pong electric fan. Kasi talagang direct sunlight talaga yung ating dito, roofing. Tapos, eto nga po, nagdala lang kami ng clip fan para kahit paano may hangin po. Pero siguro pag nakatira na sila ma'am dito, tapos meron kasi silang inverter na split type, okay naman siguro. Kaso ramdam mo lang din talaga yung init sa second floor. Kaya nga po, ako po, mas maisasuggest ko po talaga, lalo na po dun sa may mga unit dito sa Lumina na Armina SF. Yung Armina po kasi walang insulation foam, pero may kisame na po siya. So kung kisame lang, mas mainit po talaga. At least ito pong unit ni ma'am kasi pinabago niya po yung taas. Yung second floor po ginawa ng turong partition lang. Yung kay Lumina po kasi na Armina, pag turnover is mayroon na po siyang 3-room partition. Meron na rin po siyang kisame. So, ayan. Kay ma'am, may insulation, may Hardiplex, merong PVC. Kahit paano siguro nabawasan yung init. Pero kung halimbawa, hindi nyo na po binago, yung pinaka sa turnover po ng Armina na may 3-room partition, siguro mas sobra yung init. Kaya po kung magpaparenovate po kayo ng unit, kung budget lang po, pwede nyo naman na i-stay. Pero ako, masasuggest ko po is lagyan nyo ng PVC ceiling panels. Kahit paano, malilesen po yung init. Masasuggest ko po, kung may budget naman po kayo, mas maganda po, ipabago nyo yung 3-room partition po dito sa Armina. Para po malagyan po siya ng insulation, tapos makapagdagdag din po kayo ng mga ilaw. Kasi nakapix na po yung ilaw niya, 3 kwarto, 3 ilaw lang din po. At least kung halimbawa 3-room partition pa rin po yung gusto nyo, pwede tayong mag-add ng panibagong sa ilaw po, pwede tayong maglagay ng pin lights, 'di ba? Pero kung hindi po kayo mahilig sa mga pin lights at gusto nyo isang ilaw lang, pwede na siguro. Tapos yung kisame na lang po yung i-level up nyo. Pwede nyo pong gamitan ng PVC ceiling panels. Ayan po. Sa Armina po, tsaka sa Angeli SF, pwede naman po sa kanya hanggang 3 kwarto. Depende pa rin po talaga sa nagpapagawa kung gusto nila 3 kwarto o 2 lang. Pero since malaki yung extension nyo, pwedeng gawing room. Dito po sa taas po, for me ang pinaka-ideal po siguro is 2 kwarto lang. Saktong-sakto po talaga. Actually, 3-room partition. Ang pangatlo pong kwarto dito is etong side ni ma'am sa may cabinet. Masyado lang po siyang maliit. Hanggang dito lang po siya, oh.
So, pwede nyo pang pwestuhan ng built-in cabinet, diba? So, hindi rin masyadong linggit yung master bedroom. I-share ko nga rin po pala yung ginagamit namin waterproofing sa pinaka-slab po ni Lumina. Ang una pong ginagamit ni Ray pag naglalagay po ng waterproofing is yung Boysen Flexiban po na cementatious. Siguro sa isang Angeli SF or Armina SF na back extension or kahit yung inlet po, kasya na po yung isang balde na waterproofing. Ayan po. So, ito pong Sista waterproofing, ito po yung pang top coat namin. Actually, hindi ko rin po alam kung ano yung the best or mas pwede na waterproofing na gamitin pang top coat. Nag-search lang po ako sa YouTube, sa Google, ayan, nag-search po ako. Marami po ako napanood na waterproofing kasi pag umuulan po dito sa Lumina, ito po yung struggle ng mga may unit dito sa Lumina is yung mga leaks, lalo na po pag naka-slab. So, ito po, available po siya sa All Home, dito malapit, All Home Tansa po siya. Isang balde po ito Ang presyo niya po is 10,499 pesos. Ayan. So, ganito po yung itsura niya. Para po siyang goma. Ayan Para siyang goma. Tapos, so since kasama ko si Ray, ito, nandito nga itong balde na to. Nabasa ko po. Ito po siya. Hindi ko siya alam kung saan siya originated. Bangkok, Thailand po siya. Ito po yung niya, characteristic. 100% po siya waterproof. UV and heat reflection. Thick adhesive content. No fiber mesh needed. Height, elongation 5 times, over 10 years durability. Diba? Taray, 10 years durability. Kasi alam nyo po, dun sa project ko dito sa Phase 5, kay Ma'am Rachel din, tsaka kay Sir William, Sista waterproofing din po yung ginamit namin. Siguro yung unit nila is 1 taon na, pero wala pa po kami na-encounter na nag-leaks po yung kanilang back extension o yung kitchen area. So, ganito lang din po yung ginamit namin hanggang nagtuloy-tuloy na rin po. Kasi mabilis po siyang maubos sa All Home. So, meron dito nakalagay ng directions of use. Substrate should be dry and free of dust, dirt, and grease. Kahit naman po siguro sa anong waterproofing na nilalagay natin o ginagamit, kailangan po talaga dry yung area o yung surface, tapos walang alikabok, walang mga dust. Yun. Kailangan malinis. Pwede natin siyang walisan o i-brush para po mawala po yung mga debris na maliit. Ayan. So, leave substrate to dry prior to application. Apply Sista D100 Plus by brush, roller, or spatula. At least 2 layers. Each layer should cross the other at the right angle. Ayan. Actually, sinabi nito sa amin sa All Home na ang apply mo is parang horizontal tsaka vertical. Parang ganun po. Sabi din nila, kung hindi nyo po susundan yung direction, parang baliwala po yung pag-apply natin ng Sista waterproofing or kahit ano pong waterproofing. Kaya po kung may mga gantong directions or pwede po tayo magtanong doon sa staff, ayun, sundin po natin kasi parang sayang kung hindi natin susundin yung kung paano mag-apply, diba?
Ayan po siya. So, ito po talaga, subok na po namin to. Dito, ito po talaga yung ginagamit namin, lalo na po dun sa mga dugtungan. Napakaganda niya po talagang gamitin. Mahal nga lang, compare po sa ibang brand, pero halos konti lang yung difference. Dito na kayo sa effective. Ayan o, 100% waterproof. So, ganito po yung itsura niya. Wait nga, anuhin ko siya, hilahin ko siya. Yung ano po kasi, yung itsura po ng Bulkasil, katagalan po siya, is parang nalulusaw yung Bulkasil o kaya nabibitak. Ito pong Sista, para po siyang goma. Hinihila ko po siya, hindi po siya mahila. Ayan, hintayin natin si Ray kung ano, para pakita nila kung ano itsura po ng rubberized. Parang rubberized po kasi siya parang rubberized siya. So, pag ito po ang ginamit nyo sa pinaka-slab nyo, tapos umulan, kahit malakas yung impact ng ulan, yung tipong mala-impacta yung ulan, ano po, parang dudulas lang po yung tubig. Kasi ano siya para siya naging goma. Halika, pa-testing nga. Hinihila ko kasi ayaw mahila hindi ko maanuhan ng camera. Ayan. Ito po yung Sista pag natuyo po siya. Ganyan po siya Ayan. Diba? Elastic. Para nga po siya talagang goma. Kaya po, advice ko lang, kasi ang dami po nating na-try na brand. Try nyo po itong Sista. Ayan. Hindi po ako hindi po ako endorser ng Sista, pero gusto lang po namin makatulong kung ano po yung ginagamit namin waterproofing dito sa Ray House Makeover. Actually, perfect na perfect po siya sa slab. Ginagamit din po siya ni Ray sa yero. Bakit? Yung mga yero po, yung mga pamakuan, nilagyan po siya ng Bulkasil. Kaso katagalan nga po, yung Bulkasil is parang nalulusaw, nagka-crack. So, ang ginagawa ni Ray, pag may Bulkasil, then natuyo na, papahiran niya po ng Sista. Kumbaga, yun yung top coat. Yun yung top coat ng Bulkasil. So, wala na kami nagiging problema. Pero, it doesn't mean naman na sobrang effective siya, hindi ka na magme-maintenance. So, kailangan, kung halimbawa, kaya niya 1-2 taon, pagdating po ng mga 2 taon, apply po ulit. 'Di ba? Sobrang mahal, pero sobrang effective din naman. Ayan. Available po siya sa All Home. Minsan meron siya sa All Home. Sa Ace Hardware, meron po siya. Pag wala po dito sa sa All Home, at hindi rin naman ako makakarampa ng mga Ace Hardware o SM, sa Lazada po akong order. Same lang po yung price, kaso syempre yung shipping fee may 79 pesos. Okay na lang din. Basta Sista yung gagamitin ko, 'di ba? So pagdating ng araw, hindi ako problema na magkakaroon ako ng leaks. Kahit hindi niya na po i-tiles yung pinaka-slab, waterproofing lang, sure na yon. Kumbaga sure ball na yon. Ayan po. 10,499, sobrang bigat ng presyo, pero hindi ka naman mag-aalala pagdating ng tag-ulan. Sobrang effective po talaga. So, bali, ito rin po yung request ni ma'am na lagyan daw po ng sealant sa labas, tsaka po dito sa loob. So, ayan, si ma'am, hindi na rin tinitipid-tipid kasi konti na lang din naman. Sabi ko nga sa labor pa lang, panalo na to si ma'am Kaya, kahit gastusan niya pagdating sa materials, wala ayos na Yung mga gilid-gilid, ayan diba? Yung ang laki ng awang dito, wala, sarado na. Sa kabilang kwarto. Kaya kung pag magpapagawa kayo ng unit, huwag nyo na pong tipirin sa materyales. Lalo na kami, kung may materyales naman, sige lang kami apply. Sige lang kami lagay. Ayan may mga awang-awang dyan. Sobrang laki kasi ng awang.
at least po yung ating mga bintana is intact. Ayan lang mama, mabilis lang po talagang maubos din yung isang tube. Pero mas mura na po yan kasi sa Lazada ko po nakuha. Magkano lang naman po yung pinapatong ko dyan. Pero kahit magpatong po ako dyan, mas mahal pa rin po talaga sa, sa hardware. Mas mahal po talaga sa hardware. Baka sa hardware po nasa 280 yan to 300. Sa akin po baka nasa 120. baka nasa 120 lang yan sa akin, ma'am. Ayan. O, diba? So, ganito naman po kung halimbawa may request si client, pwede naman po natin i-consider. Dito pa, oh. May awang pa dito sa kabilang bintana. Ayan, o, diba? So, gumagamit po yata si Ray ng sabon para hindi dumikit sa finger niya yung yung sealant, tapos niya. Ayan, ididiinan niya para talagang pasok na pasok talaga doon sa mga gap. Pwede rin pong hindi niyo na pwede naman hindi niyo nagalawin, pero syempre mas gusto namin pasok na pasok, 'di ba? Ayan. Oh, diba? Okay, here pa. Ayun ang laki ng awang. Yung taas. Yung sa gawa po ata ni Lumina, nakaligtaan na po yata yung taas na part. Kasi puro taas na part po yung napansin ko na walang laman eh. Walang sealant. Pwede po yan pag umulan ng malakas, tapos dito po ang banda ng ulan ng tubig. Possible papasok po yan sa bintana. Lalo na kung bagyo Kasi may kasama na po siyang hangin. Ayan. So, sa mga unit dito sa Lumina, pwede naman pong ganito. Yun nga lang, talagang pagdating sa materialis, magagastusan po kayo. Pero at least, di ba, yung unit nyo is secured pagdating sa mga leaks. Dito pa meron pa ako dito napansin Kung mapapansin nyo po sa gawa namin, masyado akong meticulosa. Kasi nga po, pag nagkaroon kasi ng problema, syempre ako lang din babalikan ni client. Although hindi ko na dapat to concern kasi kay Luby na naman na talaga to diba? Pero kasi syempre, as contractor, kailangan yung gawa namin is talagang hindi magkakaroon ng problema si ma'am. Kumbaga, yung problema naman po kasi is hindi may iwasan. Pero syempre, kung pwede naman po kasi namin gawa ng paraan, 'di ba? Gawa namin ng paraan. Eto, may nakita pa akong awang doon, Ayan, may nakita akong awang pa dito. So, doblehan na lang po ni Ray. Ayun sa taas. Hulog ka dyan. Buksan mo na yung bintana. Ayan doon sa taas. Ayan mahulog ka. Ayun sa pinakataas, pinakalapit sa kantuhan. Ayan, yan. Tinuro mo na. Ayan, diba? Tapos dito, sa kabilang side, so siguro kahit naman makita ni ma'am na may mga puti-puti yan, consider na lang din niya kasi yung sealant po yan Dito sa kabilang side, ayan pipinturahan ulit. Ha? Naman ganyan. Hindi nga yung halimbawa nga yung minimal lang naman. Hindi pipinturahan. Dito sa may kabilang side pa
O, di ba? Sabi ko nga sa inyo eh. Katulad po nung paglalagay namin ng waterproofing. Dito sa gilid, ayan yung hinawakan mo dito. Ang tawag dito, kung mapapansin nyo po na naglagay kami ng waterproofing sa bubong nyo o kahit sa bintana, tulad po ng sabi ni Ray, dahil kulay puti yung sealant natin, papatuyuin mo na yan tapos pipinturahan. 'Di ba? Okay na po yung ating built-in cabinet. Ayan po. So, open po natin. Total, meron ng handle. Nakasalampak po ako dito sa lapag kasi mainit. Ayan po. So, open natin. Charan! Ayan po. Open natin siya. Meron po siyang yung division po namin, sakto po pang isang tupi ng t-shirt. Then yung pinaka-height niya, ganyan. Tapos, instead na pagtabihin namin dito sa kabilang side, ginitnaan ni Ray. So, naglagay po tayo dito ng stainless na round tube pipe. Ayan. So, mas maganda to. Mas matibay. Ayan po. So, ganyan po siya. Ayan. So, dito, ayan, same lang. Kumbaga, nagitnaan po yung niya. Nagitnaan po siya, ayan. Ayan, magkabilaan. Ito ba yung Ito ba yung stopper niya? So, bali, isa pa sa mga i-install ni Ray na accessories dito is yung door stopper. Ayan po. Para hindi po tumatama yung doorknob doon po sa may high deflex. So, hanggang dyan lang siya. So, si ma'am din po ang bumili na ito. Ayan. So, sa pag-install pa lang po ng mga accessories, medyo madami-dami po siya. Pero, pwede naman. May dyan.
yung imamagnet Kasi ko pag doon. itapat dito kasi, ano siya? Nakalala sa dito. Dito na siya. Dito na siya. Okay na yung konting ano lang naman. Ibaltak mo ko ng konti. Op. Oh. At least hindi na siya tatama. So, ayan o. Kailangan mo rin i-retouch yung pinto. May mga gas-gas yan. Retouch. Ayun po. Ayun o. Doon sa dulo. Dumikit siguro yan o. Okay na rin po itong isang kwarto. Ayan. Nailagay na rin po ni Ray yung ating stopper. Ayan. Marami pong klase ng door stopper. Depende na lang po sa inyo kung ano yung mas preferred nyo. Ayan po. So, kaya po sinasuggest namin yung paglalagay ng door stopper. Kasi nga po, eto kasi kung wala pang door stopper, umabot po siya dito. Eh, paano po kung halimbawa medyo malakas po yung palo ng pinto? Yung hardiplex po natin, pwedeng matanggal yung pintura, pwede rin po pwede rin po mabasag o kaya mag-create ng small crack, tapos sa katagalan mag-crack na siya ng tuluyan. Kaya meron po niyan, mura lang yan sa Lazada, meron din po sa All Home yan, depende po sa inyo. Maganda po yan o. Tapos isa rin po sa tinatanong ko kay ma'am kung meron na rin po siyang pang-seal po sa lamig ng aircon kasi lalabas po doon eh. So siguro madali na lang yan, si ma'am na bahala. Kasi sa bahay namin, although sinasuggest ko rin po siya sa mga client namin na maglagay ng pang-seal po dyan sa may ilalim ng pinto para hindi lumabas yung lamig. So talagang pinalagyan ko lahat talaga ng mga butas-butas dito. Natatawa na lang si Ray eh. Eh, syempre andyan na eh. Dito, doon na natin yung paglalagay. Natapos na po namin yung taas. Kompleto na po yung taas. Konting retouch na lang. Retouch na lang po talaga yung gagawin namin. Kompleto na po yung mga accessories doon. Tapos ito po sa bathroom, meron pa palang kulang. Ito. Ano bang tawag dyan? Towel rack. Towel rack po yan. Yung bathroom sobrang liit pero napakadaming accessories na kailangan. Wala pa nga po dito yung heater ni ma'am. Meron yung heater, meron pa siyang breaker. O, diba? Kadalasan po pinaka-discarte namin sa paglalagay ng mga towel rack o ibang mga accessories. Doon na po namin siya binubutas sa may tile grout. Mahirap po kasi magbutas ng tiles. Sobrang mahirap po magbutas ng tiles. At least mahirapan man si Ray. Dito lang sa dalawang baba. Doon sa taas, easy na lang. Ayan. Ayan, kailangan lang muna lagyan ng markings. So, ano bang kulang dito? Ito, ayusin yung switch. Ipipix na niya yan. So, ito pong toilet bowl, hindi pa natin siya matatry kasi nga po, may hinihintay pa kaming angle bulb na two-way. Hindi pa po dumadating kasi. Pero may na-order na po ako. Hindi ko namalayan na ubos na po pala yung stock ko pagdating sa angle bulb. Two-way po yun, tsaka single. Yung two-way po ang naubos. So, bali, okay na po yung ating towel rack. Ayan, okay na siya. Sa mga susunod na araw po, check po natin tong toilet bowl ni ma'am. Kasi nagpalit din po siya ng bago eh. Ayan. Diba? Ang ganda na, Tapos po, ito po yung mga, ano
tawag dito, handle po sa cabinet ni Ma'am, kitchen cabinet. Ayan po, bali naka-ready na siya. Tapos ina-assemble na rin po ni Ray yung ating lock set na ang tatak po is Happily. Pag malapit na po talaga matapos yung unit, ang dami po talagang accessories na i-install. Merong mga ilaw, merong mga appliances, doon po nga sa mga ginagamit sa kitchen, yung mga handle, yung mga lock set, ayan po. Mga Korean blinds, cortina. Yung Happily po na brand, ito po. Yung Happily po na brand, mas sinasuggest ko po siya kasi mas fit po siya dito sa butas ni Lumina. Ito po yung butas or abang. Ayan po. Meron na po kasi itong para sa double lock tsaka ito sa doorknob. So mas maganda po itong Happily na brand kasi sakto po talaga yung ano niya eh. Yung butas. So, hindi na natin, no need na habulin kung hindi magpipit yung ating lock set. So, meron po yung color, may gray, meron din pong gold. Meron pong yatang bronze din. Ang kagandahan po sa Happily na lock set, isang susi na lang po siya. Ayan, sakto na po yan dito, oh.